Kaya nga tayo nag-delay kahapon, sir. Yung nauna sa atin. Nauna si Don Mike. Mike. Don Mike Sibayan. From 3 to... Kahit ganun pala, no? Kahit na ibang consignation siya, still, kailangan mo pa rin mag-delay, no? Oo, pwedeng maapektuhan eh. Kasi maapektuhan pa rin siya kahit ibang 5 to 10 consignation. pesos. Kasi yung buyer, umiikot eh. Oo, umiikot. Nakita nyo kahapon, Oo, umiikot. tignan niya, tapos aalis, mamaya babalik. Nakita nyo yan? Ilang thousand kilos? 5,000? 319. 5,300. Sa 5 piso lang yan, magkano na yun? Di ba? 25, 26,000. Yun na mawawala sa kanya. Oo. Hindi sa amin, sa kanya. Kasi siya yung maapektuhan. Next time, kung hindi mo pa nagbigyan, ikaw naman ang sasabayan niya. Ganun yun. Pero meron talagang ano sa yung parang kwentuhan nila nung last week. Isang konsignasyon lang ang walang isda. Lahat yun, sir. Sila meron. Lahat yun meron. Di bagsang presyo. Sir, kasi parang magkano na lang din yung price nung time na yun eh. Siguro, less 20, less 30. Ulit. Grabe. Kung mayroong ka 5 tonelada, less 20. Hindi, kung 182 kahapon, di magkano na lang matitira doon? 82 na lang. 82,000. Kung na-timing mo yung mura. Yes, sir. Kahapon, swerte tayo Grabe. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect Year 3 sa August 8 na po yan sa Elements at Centuries. Ngayon po, open na po yung registration at meron pa tayong early bird discount hanggang end of May. Yung last month, sir, grabe. Last 2 months ago, before the crisis itself, ilan? 165.70. 170, 180. Yung iba nga doon, sir, kahit 50% lang yung nabuhay doon sa isla, kumikita pa din. Kumita pa rin. Yes. Para ito, nung before crisis daw, kasi yung crisis may daw eh. Oo. Ito magiging 300 to 400,000 itong Itong 182. dahil sa ganda ng presyo. Yes, sir. Sir Paul, ilang percent to? Doon sa puhunan mo, itong lumabas na 182, ilang percent lang yung... Siguro ito. Sa sales natin ibase para Oo, yung... 23%. Konting, dapat 30% man lang. 23%. Pwede na. Masaya na kami. Pwede na. 22%. Pero ang natutunan ko, ang maganda sa iyo, Sir Paul, yung business mo. Kasi iba-ibang business na magkakadugtong. Lahat, binibigyan mo ng costing. So kahit maliit yung lalabas dito, sa final, maliit, okay lang. Kasi nga, nalagyan mo lahat ng costing ng lahat. Mahirap kasi yung iba, halimbawa, hindi mo linagyan ng rental. Tataas dito. Di ba? So, mataas tingnan to, pero actually, hindi mo nakikita kung yung accurate na kita. Kasi nga, may mga expense na hindi mo linalagay. Saka kahit naman area niya, sir, may binabayaran pa rin naman doon sa area na yun eh. Taxes. Taxes. Yes, sir. Magkano yung tax mo, sir? Taxes. Saka syempre, sir, di ba, napansin nyo, nagpapatrabaho siya, sir, nagpapagawa siya ng dike. Oo. Daming Daming trabaho. Yes, sir. Oh. Usually, hindi pa naibawas dito yun eh, maintenance ko. So, maintenance. So, yung tax itself pa lang, sir, syempre. Doon na kinukuha yun sa rent. Sa rental. Kaya, sa rental, doon Yes, mo sir. kukunin yung taxes. Kaya, sir, kahit na sabihin natin may ano pa rin, yung, kunyari, Maintenance cost. yung 98 ni Paul, syempre, magkano ba yung tax niya na binayaran? Doon sa certain area na lang yun din, sir. Sa So, excavation deducted pa cost. Kasi kahapon nakita natin, no, di ba, may nag-excavate. Kaya doon din naman, sir, kaya, reasonable pa rin na may rent. Magkano siya. per week ang ang binabayaran natin sa sa manual na labor? Yung kinukuha mo ditong pera?
per week? Doon, sa isang fish pond, pag nagpapagawa tayo. 18,000. 18,000. Yung mga tao kahapon na Iba pa yun, nagre-repair. excavation cost. Iba, ayun. 18,000. Yung Basta grupo lang, nila. saan? Per group yun eh. Sir. Hati-hati na lang sila doon. Oo. Yes, sir. Ilan silang tao? 5. 5 tao. Parang kinontrata na nila yon. Parang ganun. 18,000. Tapos sabi mo kanina may rental yung bangka. Isa yun yung bangka, di ba? Hindi, sir. Ay, iba talaga. Ay, hindi, Yung isa sa amin. Yung isa, Okay. ano, Pero yun, sir, kahit nasa kanila pa rin, may rent pa rin. Kasi Pa rin, yung oo. driver may bayad pa rin, yung gas may gasolina. bayad pa din. Yes, sir. Then, kasi parang divided into 3 yung, sir, yung rent. Pag yung sa kanila, driver, gasolina, plus yung bayad mo sa motor itself. Para saan yun? Para pag nasira or whatsoever, may repair siya. Pang-maintain ka. May pang-maintain. So, ganun talaga yung, sir, parang, ba't binabayaran lahat? Kahit na sa atin yung property, kahit sa atin yung ginamit. Kasi may allotted lahat yung pera na kinukuha for certain reasons din naman, sir. Kasi yung iba, alam ko naman, isip, ba't may rent pa? Sa kanya naman. Oo. Pero sabi, ba't libre ba yung property tax? Pero swerte tayo ngayon, boss, ha? Mm. Nung bagyo, kalahati ang wala na population. Nung fish pond na yun. Nakawala. Nakatakas. Oo, Yes. kalahati lang. Yung kabilang fish pond, ilan yan? 18,000 kilos. Mm. Ang na-recover lang namin, 900 kilos. Lugi talaga. Nasa, Magkano presyo nun? 220. Last year, 220. Mataas ang presyo nun. Oo. Ang sales namin, 900 kilos times 220. 270 plus. 198,000 na sales. Ang liit. Sales na yun, sir. Sales. Pero yung lumabas, 17,000 Times 220. times 220. Yun know, 3,700,000 ang halaga na lumabas. Nawala. Nawala. Ng isang gabi. Yung, Isang fish pond. Lugi mo yan. yan. Yes, lugi. sir. Yung 187 yun? Oo. Hindi pa nakabayad. Yung hindi na bayaran ng sa ADM yun, yung feeds na yun. Unti-unti namin bayaran. Binabayaran mo. Yes, Yes, sir. Isang area pa lang yun, sir. Di ba yung nakita niyo sa Talipapaho, kung magpamigay yan, 10 milyon, sabi niya. Kasi sila yung mga nahuli sa ilog, sila rin yung nagbenta. Kaya nung nakita nila ako, tuwang-tuwa. Di ba kapon bida ng bida yung Talipapa? Wala akong kinalaman doon, hindi nila ako kilala. Pero ito si Pabia. Kasi alam nila, nung bagyo, ang dami nilang binentang isda na nakuha sa ilog, libre. Agribusiness. How charity works ka mo, di ba? Yun yung sir, yun yung talaga. Yung certain problems na Kasi last year si Christine, bagyong Christine po, di ba? Linagpasan ni bagyong Uwan yun eh. Mm. As in talagang nilagpasan po niya yun. Kaya talagang madaming nagulat, daming Sir, hapyawan lang natin, konting-konti lang, itong distribution business mo. Paano nag-work to? Kinukuha namin sa feed company. Feed company. Oh, So, yeah. maraming feed company ang nagbibigay sa'yo. Pero si Ang kinikerry mo. pero isa si ADM sa mga minamahal kong kumpanya, siyempre si ADM, Papa Felix. Kasi magaling makisama si... Okay. Ako, pagdating sa distribution, dahil yung kumpanya minamahal ko kasi pag maayos yung mga tao. Okay. Kasi hindi lahat ng feed company may maayos na tao. Maayos. Oo. Tapos noon, siyempre, Pero ilang feed company ang hawak mo? sa ngayon nasa 10, no? Yeah, 10. 10. Yung iba, hindi ko na nilagay dito para siyempre hindi sila magselos eh. Kumbaga, sila yung mga original wife. Kasi may mga kabit pa tayo. Concubine. May mga concubine. Siyempre yung mga concubine natin na kasi may mga store tayo sa mga ibang lugar eh. Yung mga concubine na feed company. At hindi rin sila nagsiselos. Nandiyan yung isa kanina eh. Nandiyan lang kasi siyempre nakikinig sa usapan natin. Nag-espiya rin. Okay. So, matagal mo ng business itong distribution. Ba't mo pinasok tong distribution? Masalimut yung... Masalimot. Kasi may mga certain feed company nung araw, hindi na ako magne-name drop, pero sobrang laki. Nagkakaroon ba ng sindikato sa loob? Okay. Pinapalitan nila yung formulation. Aha. At siyempre, ang epekto nun, manulugi ka.
Kasi hindi lalaki isda mo kain lang ng kain. Kain lang ng kain. Kasi ang... So dadami yung gagamitin mong feeds, hindi Lumalaki. nagko-convert. Oo, ito, 1.6. Ibig sabihin nun, 1 kilo at 1.6 kilos ng feeds ay ipapakain mo Oo. para makakabuo ka ng 1 kilo. Okay. Ito yung computation natin ngayon. Okay. Pag dinaya ka ng feed company mo, Oo. 4 kilos 4 kilos ang para makabuo ka ng 1 kilo. ng 1 kilo. Mm-mm. Wow. Nasubukan laki. 2015, nasubukan ko mulugin ng 12 million. Dahil lang doon. Dahil lang doon. Hanggang sa So tinanggal mo siya. nagpalit ako. Okay. Tapos yung mga pumalit na feed company, yung mga nandito, tinulungan nila ako. Pinahiram nila ako ng puhunan para umangat para ulit. umangat. Okay. Tapos hanggang sa na-realize ko, nung maganda na yung mga feed company ko, Oo. siyempre, kailangan ko rin ng i-share na rin sa mga constituents ko para hindi rin sila maloko ng mga sindikatong feed company. Okay. Ang feed company pala hindi sindikato, yung mga tao lang ang sindikato. Tao sa loob. Ang sindikato. Pero yung feed company, tingin ko hindi nila alam yung nangyayaring kalokohan eh. Kasi yung mga malalaking kumpanya, minsan hindi nakikita yung yung mga detalye hindi na nakikita. Kahit multi-billion pa yan. Oo. Hindi na ako magda-drop ng kumbaga hindi na ako magsasabi kung May ano idea yung... na sila, yung sinabi mo palang multi-billion. Hindi, marami naman sila eh. Marami naman Okay. naman multi-billion. Kung sinabi mo ng feed company, billions ang pinag-uusapan dyan eh. Okay. Oo. Ganon. Eh, siyempre, kung ginagamit ko sa farm, siyempre, sasabihin ko kay Papa RJ, kumita ba tayo? Okay ba yung FCR? Okay. Benta natin. So parang ang test sa farm niyo muna. Oo. Pag maganda, sige, push. Tapos pag may mga dumadating na bagong feed company, meron kaming ginagamit sa fish pond. Pag lugi yun, stop namin. Hindi na namin ibebenta. Pag oras na napalitan yung formulation. Tapos gano'n, may bago na naman feed company. Tapos nun, kapag yung formulation nila ay medyo gumaganong-ganon, sasabihan namin sila. Pag up and Hindi down. consistent. Gawin yung consistent. Kasi kung hindi, i-stop namin kayo. Ganon. Hanggang sa lumaki yung distribution, kami na yung nagbebenta sa mga katabi naming farm. So ikaw pinakamalaki. Hindi naman. Pero ikaw yung tinitingala. Ako may pinakamaraming kaibigan. Okay. Tayo yung pinakamaraming tropa. Okay. Yun ang may pagmamayabang. So maganda rin ang distribution business ng feeds. Very dynamic. Every day may issue. Araw-araw, boss. Yung isa nating dating tao, binaksak yung presyo. Ganon, nanggaling dito, ha? Aha. So mga mga typical, normal na mga problema yan. Hindi mo na iniintindihan. Dinadigest ko, pero hindi ko na pinoproblema. So sakit sa ulo yung pag-grow ng bangus, sakit sa ulo rin itong distribution. Tapos bibigyan ko ng sakit ng ulo, sila Papa Felix. Bakit ako makailang masakit ng ulo? May problema ako dun sa yung packaging mo, ginaya. Biruhin nyo. Di ba ADM? Blue, may red, may Tingnan mo, sabi ko. Ayun Ginaya. yung nakasalubong natin kahapon. Oo. Uy, ADF. Ibang brand pala. Ibang brand. Hindi na ako magbabanggit kasi billion company rin yun. Ganun ka, hindi, ewan ko ba, hindi naman sila ng trademark or So maraming masalimot na na kwento. Marami. Maraming masalamot, maraming masasaya. Maraming masaya. That's the reason why nag-stick ka sa business na to despite all. Si farm, minana ko 56 years na. Yeah. Si distribution, 6 na taon na rin sa awa ng Diyos. 6 na taon na sa'yo sa distribution. Magmula noon, medyo lumaki na rin siya na lumaki. So maganda na may dalawang business. May farm, may distribution. Kasi for example, di ba, si farm ko bumibili sa distribution ko. Si distribution ko, merong maliit na kita. Na kumbaga dagdag. Kasi kung wala si distribution ko, yung farm ko, wala. Posibleng Hindi ko na alam kung nasaan parang ganun, nasaan na yung farm. sa nagkakatulungan. Agri-charity, how it works. Agri-charity, how it works. Ito maganda. Hinihintay lang natin yung isang bisita mo. Pero interesting to. Yung business naman ng similya, fingerlings, fry. Magandang negosyo rin to. At engage ka rin doon. Bali kasi, pagdating kasi sa fingerlings, meron yung isa naming department,
si Papa Yul. Kasi wala dito eh, nasa So, farm. ang hawak niya, fingerlings. Fingerlings. At saka By the way, maya-maya, stocking tayo. No, ililipat natin yung mga fingerlings doon sa, anong mo tawag doon? Nursery, paano mo tawag ba doon? from nursery, mayroon pang preparatory. Nursery, preparatory, to grow To out. grow out. So, ang kukunin natin mamaya, nasa preparatory, nandito. going to the grow out. Oo. Yan, makikita rin natin yan. Okay, sir, going back. So, yung isang, manager, Bumibili rin kami ng similya sa kanya rin. okay. Bumibili So, lahat ng farms, yung tatlong grupo, Dagupan, Binmale, Lingayen, may grow out. may iba- grow out lahat yan. Iba-ibang department. So, may grow, Hindi, ibig sabihin, Binmale Department. So, lahat yan, bibili ng fingerlings. Oo. Kay RJ, Hindi, Ay, kay Papa Yul. kay Papa Yul. Bayaw ko. Tapos si mother ko, may sarili ring nursery department si mother ko. Si mother mo. Sa amin rin yun. Kaya kinukulit ka niya kahapon, kailangan mo na ilipat yung mga isda. Oo, kasi bumibili rin ako sa kanya para may kita si mother ko. Oo, may sarili rin siya. Tapos yung darating mamaya si Papa Jan. Si Papa John, business partner mo na to. Supplier, business partner, very dynamic. Interesting kay Papa John kasi Pilipino, pero ang Negosyo niya, ang negosyo niya, ang hatchery niya ng bangus nasa Indonesia. Kasi nung una, naririnig ko na yan na may mga hatchery sa Indonesia na ini-import natin yung similya. Akala ko Indonesians lang. May mga Pilipino rin pala na nag-engage doon. Butit ka, pwede silang mag-business doon. Hindi, siguro pinapahintulutan nung Indonesian government. Una, siyempre, di pag mga ganyang legal Tapos, siyempre, Pilipino. Siyempre, ang Indonesia, ang tanong, marunong ba sila mag-Tagalog? Marunong ba sila mag-English? Hindi natin alam. Siguro, ang buyer, ang biggest buyer ng bangus, fry o fingerlings ay Pilipino. Pilipino. Kahit sabihin mo, napansin ko sa ibang bansa, kasi ang Pilipino magaling mag-English. Kaya yun ang natural trait ng Pilipino na kaya nilang mag-multiple language. Kaya nakikita mo, kumbaga magaling silang makipagnegosyo dahil sa walang masyadong language barrier ang mga Pilipino. Unlike sa mga ibang Asian countries. Pero tingin ko, alam mo, naging pinakamalaking advantage ng mga ibang Asian countries. Hindi sila meron silang barrier sa language. Disadvantage nila. Tingin ko, hindi. Disadvantage nila. Pero nakikita ko, advantage. Dahil? Wala masyadong sindikato eh. Bakit? Masisindikato ka ba pag hindi mo alam, hindi mo maintindihan yung... Mga mahiling magsindikato, Pilipino ba? Hindi, basta. Hindi kasi pag magaling ka mag-communicate, medyo mas mabilis. Di ba? Mga scammer ang galing-galing. Nakaisip ka ng modus. Oo, mas mabilis ka mag-isip ng modus. Kung ikaw, pumunta siya dito, hindi siya marunong magpangasinan. Sabihin mo, ang alam lang niyang salita, English. Kung hindi sabihin mo ng Thailander. Thailander siya. Okay. Bakit? Makakapag-scam pa siya dito kung hindi niya alam makipag-communicate. Ay, advantage. Hindi ganun-ganun lang sila. Bagong idea to, no? Ngayon lang to sa balpot. Butit naisip mo to na i-segregate mo yung mga business into departments. Hindi sa totoo lang. Ang style ng mga matatanda nung araw, ay, nalugi ka. Huwag mo sabihin nalugi ako. Sabi niya, galit pa yung mga natin, yung mga naunang negosyante. Galit sila pag sinabi nalugi sila. Bakit? Hindi mo ba nakita yung kotse ko? Di ba? Ang ganda. Diba? Hindi mo ba nakita yung bahay ko? Di ba maganda? Nakabili ako ng lupa. Tapos sasabihin mo nalugi ako. Pero sa totoo, kumikita sila, nalulugi sila. Kumbaga, hanggang sa na-discover ko na kung paano dapat total naman kasi nag-aaral rin naman ako sa Manila kung ano yung mga konsepto na natutunan ko sa school sa Manila kasi nag-aaral ako sa San Beda. In-incorporate ko yun doon sa mga traditional Ano yung course mo ulit? accountancy.
Okay. In-incorporate ko yon dun sa mga anong tawag doon, dun sa business yung mga traditional business. In-incorporate ko yon para ma-enhance yung negosyo. Parang ito, may sarili kami system ng how napansin nyo, 'di ba yung mga pag sila nagko-compute? Sa amin na natutunan, sistema namin 'yon. Simplified na. Oo. Kaya minsan may, 'di ba Papa Parang Chris? ito na yung mga accounting for non-accountant. Di ba, pero siyempre, di ba, kapag pinag-uusapan natin computation, pero napunta na rin sa kanya, paano na-connect yung pagiging nurse sa computation? Kasi siyempre, through experience, di ba, na-combine na yung mga concept from traditional to technical, hanggang sa napasimple na namin. So yung operation mo ngayon, sobrang layo doon sa operation ng AirPods mo before. Sobrang layo. Sobrang layo. Kasi mas magandang kita nung araw eh. Despite of mas organized ka ngayon. Oo. Di hamak na mas malaki kita ng araw. Tignan nyo kung paano magsulat yung mga tao namin. Meron kami kumbaga nagsisweldo araw, walang ibang gagawin kundi magsulat. Nung araw, hindi nila kailangan magsulat. Para kumita. Ganun ka. Hindi nila kailangan magbilang. May bilang yata sa daliri, hindi nila ginagawa. Ganun kalayo. Dahil maganda pa yung sitwasyon ng araw. Ngayon, matindi na. So kung hindi mo ginagawa yung ginagawa mo ngayon, tapos hindi na kasing ganda kagaya nung araw ang sitwasyon ngayon, tapos na yung negosyo mo. Hindi, tatanungin ko, nasaan na si nasaan na yung Nasaan na yung ko? Puro nasaan yung ko? hindi mo na makita. Yeah. Oo. Pag sinolo niya sir yung lahat, mahirap na rin sir. Kasi yung mga iba na rin, kahit na yung susuluhin nila yung, kunyari, si Paul, di malamang yan, wala siya dito kung sakali sir. Siya yung magmamando sa mga magsusupervise, yung sa harvest, siya yung magsusupervise. Paano pag nagka-problema ulit sa dagupan sir? Harvest dito tapos biglang may fish kill doon, kunyari, ganito, ganyan, o kaya meron na naman sa Lingayen. So ang key, kaya mo nagagawa yung iba-ibang departments, parang replicate mo yung sarili mo. Through kay Papa Chris. Papa ganyan. RJ. RJ. Nandito pa si Herlin eh. Yung isa sa sales namin, ay iba rin yan. Sila na nagpo-forecast ng feeds ko. Kaya pansin nyo boss, pag tinanong nyo ako, uminto ako magsalita, siya nagtutuloy. Pero yung isa, hindi ko siya kailangan turuan kung ano sasabihin sa inyo. Yun din yung direction. Oo, yung direction. Hindi mo na napansin nyo pa kahapon. Na nasa farm tayo, pag uminto siya magsalita, itutuloy ko yung topic na pinag-uusapan. Ibig sabihin nun, interviewin niyo ako, at in-interviewin niyo siya, kahit sino yung sa amin ang kausapin niyo, isa lang ang sasabihin kay cameraman. Yung makukuha ang information. Yeah, sir. Well said. Ganon ka-authentic. Kasi hindi namin kailangan magpanggap. Kasi kung magpapanggap kami, magde-drain lang kami ng energy. Para saan pa? Para saan pa? Kasi siyempre, di ba, nasa social media tayo, nasa broadcast tayo. Magpapanggap kami from time to time, iisipin namin na kailangan gandahan namin ng konti. Magde-drain ng energy namin yun. At saka maganda to kasi yung totoo lang. Yes. Hirap kasi yung papalabasin mo ng maganda kahit na hindi, di ba? Yes, sir. Or vice versa, maganda palalabasin mo hindi maganda. Para maawa sila. Akala ko para walang sumunod. Para walang sumunod. Ay, iba ganun, di ba? Ang galing di ba? Para at least ma-monopolize mo lahat ng So, ano po tayo? Continuation pa rin ng ating series tungkol sa bangus. Pero super exciting yung topic natin ngayon kasi may kinalaman na siya sa fry, fingerlings, nursery, hatchery. Itong si Papa Jan, kasi supplier namin sila ng fry. Okay. Yung parang karayom yan na bago namin ilagay sa nursery. Nagkataon nagpumasyal para lang yung alam mo naman pag mga tropa, mag-usap ng negosyo, mag-usap ng siyempre napadaan di in-ambush namin, ambush ambush interview. May actual sila talaga na transaction. So makikinig lang tayo. Oo. So dyan, ang operation ninyo, nag-i-import kayo ng fry from Indonesia. Nag-import po kami ng bangus fry from Indonesia. Tapos rin kami ng fingerlings production. Tapos may konting may konting grow out.
ng bangus. Bali, puro bangus ang Bangus lahat. iniisang. Oo. Pero yung, I heard yung hatchery sa Indonesia, sa inyo rin yun. Yes Sa po. pamilya nyo. Yes po. May bali partner. May partner kayo na Indonesian. Yes po. Oh, okay. Pero ang market nyo, Pilipinas pa rin. Pilipinas. Black. Yes po. Ayan. Sir, anong ang partnership ninyo ni Jang? Ano, kasi ganito, yung mga parents namin, sila na yung original na nagtatransact nung araw. Araw pa, sila na rin. Siguro may 30 years na. Okay. Hindi lang, baka decades hindi lang 30 years, hindi So lang 30 ever years. since, Ever since kayo ako. ang supplier ng fry, fingerlings. Oh, Mula sa nagsusup- lola ko pa. Lola mo pa. Yes po. Sinusuplayan kami. Kasi 'di ba nung araw, wala namang yung breeding through captivity, 'di ba? Nung araw 90s wala eh. Puro wild. Puro wild. So nag-start yung business nyo nung nagkaroon na ng hatchery. Bali, actually hindi po eh. Nag-start din kami dyan sa locally produced yung mga wild. Tapos medyo nagkukulang yung supply, so naghanap kami ng kumbaga dagdag na supply. So ayan, napunta ng Indonesia. Nakipag-venture din po doon hanggang sa ito na. Pero before kayo nakarating ng Indonesia, may hatchery na kayo sa Pilipinas. Wala po. Sa from the wild, then hatchery sa Kinokollect Indonesia. na sa wild, kinokollect ng mga tao, and then ayun, saka namin din I-grow nyo yon. O diretso distribute? Diretso na po. I see. I-condition lang, and then ayan, i-deliver na namin sa mga buyers namin. Sa mga grow out. Apo. Ayan. Sir, anong business nyo ngayon? Together. Ganito, di ba binibentahan kami ng similya? Ah, Tapos nung nag-open ako ng distribution, bumili naman sa akin ng ng feeds. feeds. Tapos ngayon, dahil nga bumagyo, Ah. ang dami nakawalang similya, tumataas ang value. Meron kami nabalitaan na yung uncle niya sa Sambales. Yes. Merong extrang fingerling. Okay. Na maliliit. Maliliit ang size. Sabi ko, paano kaya mag-partnership tayo o joint venture? Pagkatapos ng ilang buwan, ibenta na lang na rin natin. Bibili natin from Sambales papunta dito sa Pangasinan. Pangasinan. So yun yung start nyo. Ilang years na tong venture nyo? Hindi, trip lang. Basta anytime, anytime. Kung kailan may need. Kung kailan may opportunity, kunin mo. Okay. Hindi yung nakaplano na Oo. So, Yan, magtutuos negosyo kayo ngayon. Anong pagtutuusan nyo? Ito, kung kumita ba kami o hindi. Sige sir, magtuos na kayo. Makikinig lang ako. Bali, ito yung natin, yung tao dito. Dalawang kopya pinaprint ko eh. So, dyan, medyo malabo nga lang. Ito, umpisa dito sa fingerlings. Diyan yung details niya, yung takal, and then yung kung ilan yung pieces per bunot. Then lahat ng expenses natin nandito rin sa baba. Nasa baba daw yung expenses. Then nandito rin yung sales, and then yung feeds na na-consume. So tas bandang dulo, andun na yung pinaka kumbaga summary. Ayun, nandito yung summary. So kahit pa paano may kinita rin sa ilang buwan. Gaano kadami yung yung inalagaan nyo? Bali, ang inalagaan po namin dito is nasa 164,000. 1,000. Ang Na piraso? namin, Na survival. ang survival namin nasa parang 50% lang eh. Dahil may mga dinaanan na mga tao dito, mga conditions, weather conditions. Sobrang tapos, lamig. So around mga 80,000 lang yun. 80,000, 85, 82. 85,000 yun. Tama, 85,000. Ayun. Ganun na. Ganun lang. Oo. Pagkatapos ng 3 months. 3 months sa alagaan yung from fry to fingerlings. Hindi. Actually, hindi naman abutin sana ng 3 months yan, sir. Kaso nga lang, yung weather condition napakalamig. Tumagal yung lamig eh. Sobrang alat. Sobrang alat pa. Yung hinulog kasi, itong klase ng fingerlings kasing kinuha namin is Indonesian culture. Hindi siya katulad ng
local na wild bangus fry na kahit saan mo siya ilagay, Magsusurvive. magsusurvive siya. Kasi kumbaga ano na siya sanay na siya sa dagat eh. Kumbaga, matagal na siya sa industry. Pero hanggang ngayon, nagko-coordinate kami kung ano yung dapat i-practice namin para mas maging effective. Yun lang yung talaga yung yung partnership namin. Kung kumita kami ng ganito, nang kumita kami ng ganyan, ano na lang yun, kumbaga bonus na lang. Pero sino primarily yung bumibili ng fingerlings sa inyo? Hindi, sarili rin namin, di ba? Papunta doon sa farm mo. Oo, pero kasi, siyempre, kumbaga, kailangan rin natin ng strategy. Yung bumibili sa akin ng feeds, sila rin yung binentahan namin ng fingerlings. Na fingerlings din. Okay. Parang ganon. Parang marketing na rin yung purposes. Para, kumbaga, kung may feeds, sama mo na yung fingerlings. Ganon. So, magkano kinita? Yung 3 months. Ano ba yun? Meron ba? 223. Magkano pinuhunan nyo dyan? 700. Ang laki rin, ha? Parang grow out din. Yun. Tapos, inom na lang kami. Ng beer. Pero pasalamat ako at meron. Kasi sa totoo lang, mag-break even ako dito. Malaking pasalamat ko na. Kasi meron ka ng source ng fingerlings. Hindi, binenta namin lahat Lahat to binenta nyo? Lahat binenta sa market. sa market. Para makita yung condition. Para mapag-aralan yung industry. Kaya if ever nag-break even kami dito, pasalamat ako. Di ba? Grateful na naman. Pero yung natutunan namin dito na bilang magkaibigan, ano yun, hindi, ano yun. So ano to? Tutuloy-tuloy na? Ginagawa nyo? Gagawin Depende. nyo? Next year ulit. Ito, this year ulit. So bakit once a year lang? Once a year lang. Kasi doon na lang nagkakaroon ng vacuum eh. Nang kulang? Kung nagkaroon ng bagyo, siyempre may opportunity. Kung hindi bumagyo, pag-usapan namin kung ano. Kung magsisimilya kayo o hindi? Oo, kasi ganito. Pag may fish kill, may opportunity. Pag bumagyo, may opportunity. Lahat ng opportunity na yun, sinisilip namin. Kasi paano kami babawi kung hindi kami didiskarte? Ibig sabihin, maglalabas kayo kung walang semilya na makukuhanan kung saan-saan. Kasi pumunta sa ilog eh. May mga connections naman kami sa labas. Kami, nagpartner para buuin yung... Siya, ang laki ng lugi niya. Mga ilang milyon. Kumbaga para kumbaga nag-uusap na lang kami kasi sa totoo lang solusyon palagi ang iniisip namin solusyon kung paano makakabangon. Kasi kung hindi namin iisipin yung solusyon kung paano ka makabangon, paano kami saan tayo mapupunta? Kaya nagkakaroon kami ng negosyo out of nowhere. So itong venture mo na to, labas to doon sa family business ninyo? Yes po, labas. Separate yung sa... At sa sarili niya. Sa sarili mo? Yes, Separate rin. May sarili ka, separate ito, Oo. separate doon sa family Yes, mo? po. Iba. Okay. Ganon din ako. Separate ito sa Westcraft, separate sa Fabia Farm. Pero kumbaga ginawa namin to. Kasi ganito, 'di ba meron nagpapalaki rin siya, nag-grow out siya, nagfi-fingerling siya, nag-grow out ako, nagfi-fingerling ako. Idea namin, sineshare namin. Kasi may alam siya na hindi ko alam at may alam ako na hindi niya alam how to improve the business. Kaya kailangan namin mag-partner para kumbaga mapag-combine namin yung best practices. At Continuous i-apply learning yun. kasi ang continuous learning ang aquaculture. Aquaculture. Hindi siya nag-e-end sa ito na lang yung alam namin, dito na kami mag-steady. May mga bagong technology, maraming bagong kasi process ngayon eh. Sa tulong din ng mga feeds na mga anong tawag dito. Papa Felix! Sa tulong niya. Yung... Alin? Pwede namang pagkaroon ng saan ba maganda camera para makita din yung
Mag-ano na doon? Sige, Ay, tuloy natin doon yung discussion. no? Talaga. At least nakita na natin yung kita. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.